Salamat po, BBSK Wives. Sa hindi po pagtatagal, ihanda po natin ang ating puso't isipan sa ating pong mensaheng maririnig at i-welcome po natin ang ating guest speaker na si Pastor Emmanuel Estipon. Good evening ulit sa bawat isa. Ika nga ni Pastor Brown, now you know who the preacher is. Usually we preach to you a message sa morning, but when we go home, meron pa kaming additional message. Tuloy-tuloy yun hanggang hapon. Okay, now I know na yung message na pinadala ng Panginoon ay iba doon sa nakaano sa isang banquet, ano? At nabagay nga ni Pastor about couples. Kasi talaga bang okay na ito? Ano, wala. Hello. Usually nga na-mention about love, couple. At ako naman, usually ang pastor, mas kilala niya yung couples. Kaya kung ako yung magbabanggit ng ilan sa ganun, ay hindi ko alam yung ibang circumstansya. And Pastor John mentioned, as the Lord leads, kung ano yung message na nagaling ko. Since may missions nga, ay nice i-connect, no? Yung ano ng pang-couple doon sa mission na background no, na tinatalakay ngayong week. Nung kahapon about the Lord Jesus Christ, my meet o yung mission niya sa buhay, paano na makita ko na kami as a couple na kumikilos ang Diyos sa aming buhay. No? Kaya nais kong buksan ng Philippians 1. Verse 12, but I would you should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. I would nalangin na kailangan muli kami po yung nasamahan at makita na ayon sa pinakita ni Apostol Pablo na patuloy na lumaganap ang Ebanghelyo sa mga ilang pangyayari sa kanyang buhay. Kami nagpapasalamat muli sa inyong gagawin sa pangalan namin Panginoon Jesus. Amen. So yung furtherance ay for the advancement o to go forward. At ang gospel natin is about the good news of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. So yung sulat niya dito, ang Philippians ay tinatawag na prison epistles. Sinulat yan sa loob ng pagkakakulong ni Apostol Pablo. So para magpatuloy ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo, kung sisimulan mong basahin, ay may mga mahalagang bagay para ang Ebanghelyo ay nagpapatuloy no, sa isang gawain ng church. Una, nais kong makita dyan, may right set up yung church dito sa Philippi. No? Sa verse 1, sa letter ni Apostol Pablo, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are Philippi, with the bishops and deacons. At yung nasa una, na binanggit, servants. So, ang lahat ng nandun sa loob ng church ay unang tinangguri ang mga naglilingkod sa Panginoon. Bago pumasok na may bishops at deacons. Hindi makakapagpatuloy ng pagsuporta ng mission, pagpapalaganap at nagpapalabas pag walang setup yung pastor, no? Yung pinaka-under-shepherd ng Panginoon. Kasi kung wala nun, walang leader para i-monitor kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. So yung sulat dito ni Apostol Pablo ay tama yung setup ng church. Servants, and then merong bishops na may mga deacons. So napakalagang makita yun, no? Dahil kung ako yung kabilang dito sa gawain na ito, ay naglilingkod dun sa Panginoon. So merong nakalista doon na kung nais niya maging bishop o pastor, nagpapastor, no? Kasi lahat naglilingkod dun sa gawain. Kaya nga usually sa counseling ng ikakasal, ay tinatanong ko dun sa dalawa, no? Paano kung tawagin ang husband mo na magpastor parang araw? Kasi ang lalaki ang nagpapastor, hindi babae. In time, maririnig ko, ay naku pastor, hindi ang tatawagin ng Panginoon. Ay huwag mong pangunahan ng Panginoon, sabi ko. At kung ano-ano mga sasabihin, ay naku pastor, mahihain yan. Hindi yan tatawagin. O
O kung ano-ano bang dahilan. Sabi ko, Sister, sandali, no? Ang tinatanong ko si Mister, eh. Paano, Brad, kung tawagin nga ng Panginoon? Well, willing ako kung saan ako gusto ng Panginoon. Sabay tingin dun sa Mrs. to be. Mrs. to be. Narinig mo yun. Ngayon, handa ka bang sumunod dun? Kasi kung hindi, magkakaproblema yun. Magkakaproblema. So, kung tawagin, hindi naman yung babae ang tatawagin. Yung lalaki, bilang pastor. So, tama dapat ng setup doon, naiintindihan na sa couple, laging merong pagkakataon na tawagin yung lalaki. Meron pa sinabi na, Pastor, may edad na ako. Nakalagay bang edad doon sa 1 Timothy 3? Kasi ang ano nga is may edad na. Usually, nung tinawag kami sa Laloman, 25 nagpastor ako doon. Most ng nag-surrender na magpastor, nasa 25 to 30 din. Parang sumunod lang doon sa pastor. Nung dumating kami sa Hebron, 45 na ako noon eh. Ang mga nag-surrender din, 45 to 50. Yan. Ang mga nag-surrender din. Parang yun ang kinakaano nila. Kung si pastor, gano'n ng edad, di tawagin ako ng Panginoon. Kaya yung nasa Gumaca, Quezon, mga 52 na siya ngayon. So, tinatanong ko yun eh. Bakit? Mahalaga yun sa magiging direksyon ng inyong buhay. Kasi ano man ang planuhin yung dalawa at hindi yan ang gusto ng Panginoon, hindi kayo niligaya. Amen. Kaya kung makaagam-agam yung isa sa kanila, may mag-pray kayo, mag-usap kayong dalawa. Dahil hindi mo kayo sabihin, Panginoon, na huwag mo tatawagin yung asawa ko. Pero isa, sige, kung tawagin siya, maiwan ako. Hindi naman pwede yun eh. So, may tamang setup, no? May bishop, may deacons, at yung qualification nun ay makikita sa verse 73. And then, may right relationship dito sa church na ito. Malagay yun, dahil hindi ka makakapagpadala ng manggagawa naman sa ibang lugar kung mismo sa loob ng church hindi maayos ang pagkakatinginan sa isa't isa. Makikita mo dyan sa verse 3, maganda sila ng prayer partner, no? Yung sumusuporta sa Philippians. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making request with joy. So si Pablo, sinusuporta nila, pinagpipray nila si Pablo, pinagpipray din niya sila. So malagang parte ng prayer ito, ano? Kaya kung si couple at gagamitin ka ng Panginoon, well, ay hindi ba magpapastor at na-involved sa gawain ng church? Malaga ang prayer. Pipray kayong dalawa dahil kung kayo involved sa gawain ng Panginoon. Dito ay kapartner nila si Pablo. At sila ay partakers of the gospel. Ang sabi ni Apostle Paul sa verse 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Kabahagi sila. So, hindi ba pwede na sila na lang kung ako yung couple, tumutulong ako doon sa gawain. Kasali ako doon. And then, si Pablo, binanggit niya na sila ay partaker niya of God's grace. Doon sa verse 7, no? Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. By the way, yung mga single note, ginagamit yan. Pa nagpapadala ng verse. Ginamit ko na rin yan. Nakalagay dyan, I have you in my heart. And si Pablo unang gumamit. Pero, kung totoo naman, kailangan totoo. Yun sinasabi sa kanya, na pinadala ko sa kanya, na pinag-pray ko nga siya. Nung sinabi niya nga, pupunta ako ng Isabela, maiwan ka dito, at ikakabit ko, sabi ko sa kanya na ipag-pray daw niya na hindi kami. Ay kung palakasan lang tayo ng prayer. Sabi ko, pag malalaman mo, pag pinadala ko ng Panginoon, kung saan ka nakatira, kakantahan kita. Yung sinabi niya na, inano ni Pastor Brown, yung pumayag na magturo ako doon sa Isabela, punta ka doon, you teach there, punta ako doon, tumating ako doon sa barrio, kung saan siya nakatira, sabi ng pastor, ang bahay nila, mayroong beranda. Yun lang ang bahay na may beranda. So dumating ako 6 o'clock, binaba ko yung bag ko, tumayo ako doon sa beranda, at kumanta ako, nothing is impossible when you put your trust in God. Nakasilip yung pastor, sino ba itong umagang-umaga na kumakantad dito? Sumilip din siya. Kaya alam niya, dumating na. Kaya siya maniwala na pag ipinag-pray mo, may gagawin ng Panginoon. I have in my heart. Pinag-pray kita. At
makakasunod ako dyan. So, si Pablo, sabi niya, kayo din ay partakers of my grace. Kaya yung biyaya ng Panginoon, kabahagi na kumikilos ang Diyos eh. At yung 15 na graduate, 5 ang doon, yung babae. 10 lalaki. 3 doon, may asawa. 2 silang single, silang kambal. Nag-aaral sa Bible School. Yung kakambal niya, nag-asawa na rin ng pastor. Eh sabi niya, bakit ako? Eh pareho sinabi ni Adam, di ba? Sabi ni Eve, eh bakit ako? Who else? Sino ba ang tao doon sa garden? Kaya sabi niya, ikaw yung mag-aantay pa ako yung susunod na batch. Ikaw ang single ngayon eh. Kaya sabi niya, hindi, sa probinsya ako, dito ka. Pero, kabahagi ka nung pinag-pray eh. Kaya, ang gawain ng Panginoon sa mag-asawa, partakers tayo of the grace of God. Ano yung ginagawa ng Diyos sa lalaki, gagawin niya din Diyos sa buhay. Ikilos talaga yan sa biyaya ng Panginoon. And then, dahil doon, itong church na to, may right growth na tinatawag. Malago yung mga managlataya dito, no? At bago sabihin ni Pablo na kung ano yung nangyari sa kanya, dahil maganda ang setup nitong church na ito. Titignan natin dito sa verse 9. And this I pray that your love may abound yet more and more. Naghanap ang love dito sa gawain ito. Iibigan ng mga managlataya. And then may tama silang discernment from right and wrong sa verse 10. That you may approve things that are excellent. Yung bagay na excellent, yun ang hinahanap nila. Hindi lang tama na yan, okay na yan. Basta para sa Panginoon yung excellent. Hanapin natin. So, nag-grow ito, mga managlataya ito. At sila ay sincere. That he may be sincere. Totoo sila. Totoo sila na involved sila sa pagtulong sa gawain at para tumulong para sa Panginoon. And without offense. Wala silang masabi na meron kaming hindi nagawa na hindi tama para sa Panginoon. Kaya, lumalago itong mga managlataya. Inilalatag ni Pablo na naiintindihan itong sumusuporta sa kanya, itong Philippi Church, na kung ano ngayon yung kalagayan niya. Kaya, sabi kay Pastor, usually nagkakatak ng message, may part 1, part 2. Kaya part 1 ito. So may part 2 ba ito sa Sunday? No? May dala sa pag-ganon. So part 1. No? Hindi dahil sa kinuha ni Mrs. sa akin yung ibang talagang may part 1 ito. Kasulat na dito part 1. Dapat mayroong right understanding of the circumstances in one's life in our service for the Lord. Tamang pagkunawak kung anong nangyayari sa ating buhay. Sabi niya dito, sana maintindihan niyo mga kapatiran, brethren, that the things which happened unto me, nakulong siya, inaksuhan, have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. And yan, hindi ka pero sa Acts 16, siya ay binugbog doon at kinulong at binuksan ang gawain ng Philippi. And yet, nabalitaan ito ng mga managlataya. Sabi niya, alang-alang ito para usad lang ang Ebanghelyo. Kaya, napakalaga na yung mga managlataya dito, alam nang nangyari sa kanya, parang naawa sa kanya eh. Hindi, sabi niya, kung may maawa sa akin, this is for the furtherance of the gospel. Para lumagana pa ang Ebanghelyo. So, pinayagan ito ng Panginoon, it was permitted. Dahil ang sabi niya dun sa verse 12, my bonds in Christ. Itong dinadaanan ko to, kaya bilang mag-asawa, at kung nais na Diyos balang araw, tayo ay tumulong sa gawain ng magpastor, bukas ng gawain. May mga trials tayo nadaanan nang siya sa isip ko for the furtherance of the gospel. Madaling mag-isip na ako'y inabi. Ako'y inisahan. Ako'y hindi naintindihan. Sabi niya sa isip ka, this is for the furtherance of the gospel. Nung dumating yung time ng pag-transition noon sa La Loma, kaya ngayon sabi na nagtatakay iba na establish na yung work, maganda ang gawain. Bakit lilipat ka ba? Eh, tama sabi ni Mrs. Hindi amin ang La Loma. Hindi amin yun, sa Panginoon yun. Kaya kung saan niya kung gusto susunod kami. Pero hindi madaling tanggapin. Pero dahil nga meron ganitong verse, for the furtherance of the gospel.
Doon naman kami ngayon sa Pangasinan. Kung iisipin ko dahil sa damdamin, hindi ko masusunod ang Panginoon. Kaya kailangan sa isip ko, katulad ni Pablo, nasaktan man siya, physical, pero alang-alang ito na magpatuloy pa ang Ebanghelyo. At hindi lang yun, temporary lang naman ito eh. Alam ni Pablo, temporary lang. Verse 19, I know that this shall turn to my salvation, yung sa pagkakulong niya, hindi yung sa salvation ng sa kasalanan, through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Kaya, sa tema ng mission at pagsuporta ng gawain, lahat ng mangyayari sa atin, kung walang paliwanag at hindi mo maintindihan pa, kaya dahil gusto pa ng Panginoon, palagalan ang Ebanghelyo. Parang umusad pa yan eh. Ang ating faith ay lalago, ang ating preparation and training niya, para kung saan niya tayo gusto. Kasi yung circumstansya, may pagkakataon, hindi yung maintindihan. Pero sa kanya, pinapaliwanag niya sa kapwa magkataya, na may-pray sa akin, sabi niya, at kayo kabahagi, intindihin niyo, brethren, this is for the furtherance of the gospel. So, diyan ko na muna iniiwan yan, at isa-isip na kung may direksyon ng Diyos at may ginagawa sa ating buhay, lalo na sa popol, ay para lumagana pa ang Ebanghelyo ng Panginoon. Salamat. Amen.